Lalay Lirema, salam. Hello. An-an. Kay Rosita. Aberdeen, Scotland. Janine Alvero. Mark Carlos Wag. Yon. Tayo po ay una-una bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo po ay nag-live ngayon sapagkat napakarami po nating mensaheng natanggap patungkol po sa Islam. Kaya po napakahalaga na mag-live po tayo sapagkat ang katanungan po ay ano ang kinalaman ng ipinagdiriwang ng mga kapatid nating Katoliko itong araw na ito, ang Immaculate Conception. Ito daw po ay siyempre holiday. Ano ang kinalaman nito sa mga Muslim? Malaki po ang kinalaman nito dahil ang Islam, ang libro ng Islam ay hindi yan, ito po yung Quran hindi po yan mabubuo kung walang chapter ni Virgin Mary. Sa ibang libro po, sa Torah at saka sa New Testament, wala pong chapter ni Virgin Mary. Pero sa libro ng mga Muslim, sa Quran, naandyan po ang chapter. Chapter po hindi verse. Chapter ni Virgin Mary. Ito pong dogma ng ating mga kapatid na Katoliko. Kaya po ito naging holiday ngayon. Ipinagdiriwang po yung kabanalan ni Virgin Mary. Nasa Islam po ay ganun din ang pagkilala na siya ay pure na babae, siya ay kagalang-galang na babae, siya ang pinili ng ating Panginoong may likha na sa kanyang sinapupunan, sa kanyang pagbubuntis, na walang lalaki po yan din po ang nasa Quran wala pong lalaki na nakagalaw. Siya po ay nagdalang tao sa pamamagitan ng salita ng nag-iisang Diyos. Parehas na parehas po yan sa katuruan ng Katoliko at mga Kristiyano. Kaya ito pong araw na ito ay mahalaga din po sa mga Muslim na katulad namin. Dahil nagbibigay galang din po kami sa kadalisayan ni Virgin Mary. Meron man pong konting pagkakaiba sa usapin ng original sin dahil sa dogma po ay ng Katoliko ay may kinalaman sa original sin na si Virgin Mary ay hindi nabahiran ng original sin. Ganun din po sa Islam.
wala pong konsepto kasi ng original sin sa Islam, kaya wala po talagang bahid ng original sin si Virgin Mary. Kaya sa mga nagtatanong ko, hindi po ako ustads, hindi po ako hafiz o hindi po ako maalam na matindi, pero yung basic po, yung basic na katuruan sa Islam, very obvious po yan sa mga Muslim. Dahil nga po may chapter si Virgin Mary mismo sa Quran. Buong chapter po yun. Kaya isang bagay po yan ng pagkakahawig, pagiging magkamag-anak ng Islam at Christianity. Yung patungkol po kay Virgin Mary. Parehas po tayong naniniwala na siya po ay very pure. Siya po ay, kung chastity ang pinag-uusapan, siya na talaga yung pinakamataas na antas. Sa Quran nga po, siya lang ang babaeng nabigyan ng ganung kahalagahan. Sa libro ng mga Muslim, si Virgin Mary lang ang nabigyan ng ganung kataas na kahalagahan. Kaya po, ang mga Muslim ay hindi po bago dito sa inyong sineselebrate ngayong araw na ito. Kaya sana itong araw na ito ay maging bridge para katulad ng mga taong nag-text sa akin, nagpadala ng mensahe, nagtatanong kung ano ang kinalaman ng mga Muslim sa araw na ito. Para maganda ho yung ating relasyon. Hindi puro politika. Kasi itong araw na ito, hindi ito araw ng politika. Ito ay araw ng pag-alala sa pagiging pure na babae ni Virgin Mary. Yan ho ay yung kabanalan, yung sa amin nga ho sa Islam parang ano siya, parang babaeng propeta, ganun ang pagbibigay galang sa kanya. Kaya napakahalaga po ng araw na ito. Sana itong araw na ito ay namnamin din natin ang pagiging simpleng tao ni Virgin Mary. Bagamat siya ay galing sa lahi ni David, ni Haring David. Bagamat siya ay maituturing na royalty, dugo na royalty, hindi po siya nabuhay ng marangya. Siya ay nabuhay ng simple, naglingkod sa Diyos, sa templo. Naglingkod sa templo ng nag-iisang Diyos. Kaya napakalaking halimbawa sa atin na nung panahon na nabuhay ang Virgin Mary sa katuruan ng Islam at katuruan ng mga Kristiyano, nabuhay siya sa panahon na matindi din ang pinagdadaan ng kahirapan ng lahi ng mga matatawag nating lahi ni David, sapagkat sila'y pinamugaran din ng iba't ibang lahi na panahon yan ng ng mga Romans. Talagang colonized din sila. Nagkaroon nga sila ng mga hari, yung hari ng mga ng Judea na sinasabi, hindi naman pinapractice ang kanilang religion,
at traditions. Katunayan, malinaw nga yan sa katuruan ng Biblia na nabuhay sa karangyaan yung mga hari ng Judea na yan. Sila, ano nga yan, di ba? Pinapapatay pa nga yung mga propeta. Kaya hindi nabuhay sa karangyaan si Virgin Mary. Kaya dapat malaking example sa atin yan. Sa panahon natin ngayon, punong-puno tayo ng pagsubok sa bayan natin. Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang foreign investment, bagsak ang stock exchange, bagsak lahat. Taasan natin yung ating pananampalataya. Katulad ni Virgin Mary. At yan naman napatunayan natin nung panahon na sa katuruan ng Biblia, nung isinilang si Jesus, peace be upon him, sa kulungan lang ng tupa na ipanganak. Yun lang ang naialay ng Virgin Mary at sa katuruan ng Biblia ay naandoon si Joseph. Meron pang dumating na 3 hari na nagbigay ng regalo. At merong Haring Herodes na pinahahunting si Jesus Christ. Doon sa 3 halimbawa na yon, mamili na kayo kung saan kayo dun. Kayo ba si Virgin Mary at si Joseph na kahit sa kalagitnaan ng kanilang kahirapan, doble hirap yun, manganak ka sa ganun lugar siguro, kahit sinong babae magsasabi, mahirap yun. At ganun din sa sitwasyon ng lalaki, makita mo yung iyong minimithi na nahihirapan at nandun lang kayo sa parang barn yun, ilalagak ng mga hayop, siguro matinding pagsubok din yun, pero naging masaya naman sila. Naging matiwasay ang kanilang mga puso dahil mataas ang kanilang pananampalataya. Ganun naman. Kung gusto mo naman na parang ikaw 3 hari dyan na nagbigay ng regalo, di mas maganda. Kung ikaw mamimigay ng biyaya, di magandang halimbawa din yun. Ngayon, kung gusto mo naman maging Haring Herodes ka, na puro negatibo ang lumabas sa isip mo, puro paninira sa kapwa, at character assassination ang gusto mo sa buhay mo, problema mo yun. Pero ang mainam sa lahat, itong panahon na ito na sineselebrate ang kadalisayan ni Virgin Mary, sundin natin kung paano iginalang ang kababaihan at kung paano ipinakita ng isang babae ang pananampalataya sa Panginoon Diyos at ang kasimplihan. Yun, sana po maliwanag. Muslim, Kristiyano, iisa po tayo ng paniniwala sa kadalisayan ni Virgin Mary. At itong araw na ito ay napaka-espesyal na araw para sa ina ni Jesus Christ. Peace be upon him. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Shout out kay Radzi Sianer, kay Miro Faith Miraban, kay Paul Amber Fuentes Adoremos,
Jerwin Melanio Dolendo, Nancy Trinidad Flores, Junami Nio Gayal, kay Rema Ono, Assalamualaikum tol, kay Bae Taya M. Akub, Sia Kuo, kay Goldie Vibes, kay Beth Guiam, Danilo Dulantes, kay Goldie Vibes ulit, AJ Lugo Lumboy, Kim Marbebe, Lian Jebril Valderrama, Marlon Peralta, Mitch Toledo, Lynn Base, yan. Nasura Dadang Abubakar, Michael De La Cruz, Dato Valenzusa, Mark Jerwin Estoesta. Sa inyo pong lahat na sumunod, maraming salamat po. Sana po tulungan nyo po akong ipakalat ang mensahe ng mga katulad ko pong hindi naman scholar ng mga Muslim. Kami hindi ho ustads, pero sa aming paniniwala, si Virgin Mary po ay nasa libro namin, nasa Quran namin. At ang amin pong pagdalang at hanggang ngayon po, ang aming mga Muslimat, mga Muslim, ay ginagaya siya sa pagsusuot ng hijab. Yung tinatawag natin belo sa salitang Kristiyano. Kaya yun po, maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.